Mukhang umiinit ang bangayan nitong dalawang senador tungkol po dyan sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Parehong magaling pagdating sa interview ng media. Pero sa background, nakikita po natin ang isa ay isang TV host versus attorney. At usap-usapan ngayon na silang dalawa ang pwedeng maging magkatapat bilang isang Senate President. Kanino ba kayo papabor sa dalawang yan? Ito, panoorin po natin yung interview dyan ng media. Ito yung video. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala, sabi nino? Si Senator Soto, Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinukonsider ko na pag ako'y inalok nila or ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Doon ako kinakabahan. You know, I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo, Tito Sen, na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ang impeachment rules, impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules. Pero all this would have been avoided kung noong February 5, natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor, dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. All you need to do is 15 seconds to refer it to any committee. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yun eh. Yeah. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. So, that is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority sila. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin because the Senate President is not the Senate. He is merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's... Ano naman tutukan ng hold up? tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, refer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinag-anas ko ng tama. Binuswak ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak. Ang galing talaga yan ni Senador Soto. Ang galing sa interview. Ang tagal na naging senador yan, di ba? Ano kayang nagawa niya? Ako'y nagtatanong lang kasi malay ko ba kung maraming nagawa yan, hindi lang binalita, di ba? At kagaya niyan, pareho silang magaling. Pag nagsalita si Senador Escudero, ay magaling din naman magpaliwanag tungkol po dyan sa impeachment ni articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito naman, narinig nyo naman, magaling din naman magpaliwanag pagdating sa batas. Background niya, isang TV host. Alam natin na isang TV host po yan. At itong si attorney, at itong si Chis Escudero ay isang abogado din naman sa yung background natin, yung pagkakaalam lang natin. Kaya depende na to sa mga senador kung sila yung pagpipilian. Pero kung sila lang yung dalawang pagpipilian, sino kaya ang papaboran nyo? Pero sa akin talaga, mas maganda kung si Marcoleta. Pero ito lang ang pag-usapan niya kasi ito yung dalawa na pwedeng si Senador Escudero ay siya pa rin ang magiging Senate President at pwedeng papalitan siya. Bali-balita papalitan siya ni Senator Soto. Depende na yan sa mga senador dyan. Pero tiningnan ko po dito sa mga nagko-comment kung kanino sila papabor o kanino kayo papabor. Sabi ni Tanilon Vlog, kung ikaw Soto, si Marcoleta na lang, abogado pa at matalino. Si Marcoleta talaga ay bagay na bagay dyan, magiging Senate President.
Sabi ni Ednalyn Hermosora, nanalo lang sa Magic, tagal-tagal mo na dyan. Sino yung nanalo sa Magic? Sino yung nanalo sa Magic, Idol Ednalyn? Naku po, Magic na naman talaga eh. Sabi ni Adi Medico, kung wala nang ibang pagpipilian at pipiliin ako, whether Tito Soto or Cheese, kay Cheese ako. Magandang choice po yan na si Cheese pa rin kasi abogado, mas maraming alam sa batas yun, di ba? Malay natin, magaling talaga itong si nakikita po natin sa interview, sa pagharap ng kamera or kung ano, di ba? Magaling naman si Tito Soto. Ewan ko lang pagdating sa mga debate, no? Sabi ni Renz Remans, magaling lang to si Soto sa interview, sa media, pero sa debate, nga, piling marunong. Ay, marunong naman yan, magaling yan. Oo, kaya nga tumagal bilang senador yan. Ang tagal-tagal na niyan, naging senador. Pero ang tanong kasi dito, ano ang nagawa niya? Ako'y nagtatanong lang ha. Baka yung mga nakasuporta dito kay Senator Soto, magagalit naman kayo. Nagtatanong lang naman ako. Sabi ni Irene Lesboa, sus my God, Soto, wala ka namang nagawa. Meron yan. Baka hindi lang nabalita. Ito naman sa'yo. Meron yan. Naniniwala ako, maraming nagawa po si Senador Tito Soto. Maraming nagawa yan. Tatagal ba naman yan naging senador? Pero kung silang pagpipilian, pagiging Senate President, para sa akin, basta makuleta pa rin talaga ako. Kayo, kanino kayo? Ganito lang, thank you. Bye-bye.